Ilagay po natin ang ating black test rod sa negative terminal at yung red test rod naman ay sa positive terminal ng ating DC cable plug. Meron tayong nasukat na 19.5. Magandang araw sa ating lahat. Ito, may gagawin tayo, isang laptop charger. Ang problema nito, nagkakaroon daw ito ng spark pag ginagamit sa pag-charge ng kanilang laptop. So, nakita na natin ang problema. Kaya po nagkakaroon ng spark dahil po ay nagkakaroon dito ng short circuit yung positive at saka negative na wires. So, ang gagawin natin dito, aayusin natin ang connection para hindi na po ito mag-spark. Gagamit po tayo ng side cutting pliers para maputol natin ang connection ng wire. Isa-isa lang po ang pagputol ng wire para po hindi magkaroon ng short circuit sa loob ng ating laptop charger. Gagamit po tayo ng digital multimeter. Set natin sa 200. I-plug in natin ang ating charger. Tapos, sukatin natin kung meron po tayong masukat na voltage dito sa kanyang output. Meron naman po tayong nasukat na voltage na 19.5. Ibig sabihin, okay po ang circuit nito. Sunod na gagawin natin ay iset natin ang function selector sa buzzer mode. Tapos, i-check natin kung gumagana ba ang buzzer mode. So far, gumagana naman. Ngayon, i-check natin ang continuity ng negative wire ng ating DC cable. So far, okay po ang continuity. Sunod, yung positive wire ng ating DC cable. Okay naman po. Gumagana din po. Merong continuity. Nagdugtong po tayo ng wire doon sa output ng ating laptop charger. Nilagyan po din natin ng shrinkable tube yung mga connection para po masigurado natin na hindi magkakadikit yung positive at saka negative wires. Ayan po, nag-fast forward po tayo para mas mabilis ang ating video. Final testing tayo, i-plug in natin ang charger. Gamit tayo ng digital multimeter, iset po natin sa 200 DC. At ilagay po natin ang ating black test rod sa negative terminal at yung red test rod naman ay sa positive terminal ng ating DC cable plug. Meron tayong nasukat na 19.5 volts. Ibig sabihin, okay po yung ating ginawa na pagdugtong ng wire. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial at kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Maraming salamat po.